Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 7. Ang lugar na tinawag na Tabera. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya, nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera, sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Pumili si Moises ng 70 pinuno. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya, nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, nahihingi lang ang isda. At naaalala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Amen. Hello! Mapagpalang araw ulit sa atin. Harito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 11, verse 8 to 14. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito o binabayaw kapag niluluto. Ito'y lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh kaya't nanlumo si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napaka-bigat ng pasaning ito para sa akin. Amen po. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 11 kabanata ng mga Bilang, versikulo 15 hanggang 21. Pumili si Moises ng 70 pinuno. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala ng kanilang lipi, at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakakain na sila ng karne. Nagrereklamo na naman sila. Tinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang, mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas, ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10. 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang, mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Sumagot si Moises, lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000 at sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buwan?
ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 11, versikulo 22 hanggang 28 at ang sabi, kahit napatahin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat, ay hindi sasapat sa ganito karaming tao. Sinabi ni Yahweh, Moises, meron ba akong hindi kayang gawin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Lumakad na si Moises at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Sinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matatandang pinuno ay binhaginan niya ng espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo. Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ng isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binhaginan din sila ng espiritu ni Yahweh, kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, bakit di po ninyo sila sawayin? Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 11, verse 29 to 35. At sinabi ni Moises sa kanya, ikaw ba'y magpaninibugo sa akin? Ibigin nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isa kanila ng Panginoon ang kanyang espiritu. At naparoon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento at nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nagkatindig ng buong araw na yaon at ng buong gabi at ng buong ikalawang araw at nagsipanghuli ng mga pugo. Yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 humer at ng kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa na hindi pa nila nangunguya, ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawawa. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibrot Hatava, sapagkat doon nilibing nila ang bayang Sakim. Mula sa Kibrot Hatava ay naglakbay ang bayan ng patungo sa Haserot at sila'y tumira sa Haserot. This is the word of God.